Hello guys, for today's video ay aking ibabahagi ang mga ilan sa mga dapat mong malaman, mga dapat mong tandaan kung isa ka man ngayon sa nagsasuffer ng anxiety disorder. So panoorin mo ang video na ito, maaring may mapulot ka na aral kung isa ka man ngayon sa nagsasuffer ng anxiety disorder. Bago ang lahat guys, shoutout muna kay Kuya JM Vlog. Isa siya sa ating munting kaibigan na nakarecover din sa anxiety disorder. Gumagawa din po siya ng mga content patungkol kay anxiety disorder. So suportahan po natin siya. Si Kuya JM ay isa sa patunay na marami nakaka-recover sa anxiety disorder. Basta talagang patunayan mo lang, harapin mo, salubungin mo araw-araw yung takot mo. Maugulat ka na lang isang araw, mawawala na yung takot sa iyong puso't isipan. So shoutout Kuya JM Vlog. So disclaimer muna tayo. Ang aking ibinabahagi sa inyo, ang aking tinuturo sa inyo ay aking personal experience pagdating kay anxiety disorder. Dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder. Hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, lalong-lalo na po hindi po ako doktor pagdating sa anxiety disorder. Ang ibinabahagi ko lamang po sa inyo ay aking personal experience patungkol sa anxiety disorder. So, back to topic na tayo. So, nalaman mo na ngayon na meron kang anxiety disorder. Confirmed na diagnose ka na. Ito yung talagang confirmed na anxiety disorder lang yung nararamdaman mo o yung nararanasan mo. Kung meron ka malubhang sakit ay hindi ito yung channel na pinapasok mo, no? So mali ka ng channel na ipinasok kung meron kang ibang sakit. Ito po ay para lamang po sa mga may anxiety disorder. So nalaman mo na nga na may anxiety disorder ka. Sabihin na natin isang buwan pa lang yung anxiety disorder mo. Kahit confirm mo na mayroon kang anxiety disorder, nandun pa rin yung takot sa isipan mo talaga. Dahil marami ka pang sintomas na mararamdaman talaga. Yung mga sintomas na yun, unfamiliar yun. Sa yung pakiramdam, first time yun nag-meet, first time yun nagkita, or first time mong naranasan yung experience na yun. Kaya maiisip mo talaga na mayroon kang malubhang sakit. Hanggat maaari po, kung na-confirm nyo na anxiety disorder lang yung pinagdaraanan nyo, ay kumalma kayo kahit papaano. Ipanatag nyo po ang inyong puso't isipan na tanging anxiety disorder lang ito. Kailangan tulungan mo yung sarili mo. Huwag mong sukuan yung sarili mo. Daraan, yung mga araw at buwan talaga malalampasan mo yan. Kailangan mo lang talaga salubungin yung takot mo. Face your fears, sabi nga nila, no? Yung mga sintomas na dapat mong malaman ito, na yung mga sintomas, ito yung base sa aking mga experience na naranasan yung hilo, nakakaibang hilo talaga. Akala ko meron na akong malubhang sakit talaga nun, kasi kakaibang hilo talaga yung naramdaman ko eh. Kakaibang hilo, hindi siya yung hilo na guys eh. Hindi siya yung hilo na nararamdaman mo kapag may lagnat ka, may trangkaso ka, ibang hilo. As in, para kang imbalance na ganun, na bumibigat yung mo, yung ulo mo, yung batok mo. Lagi nyo tatandaan niya na part siya ng anxiety disorder. So may isip nyo minsan na na-stroke kayo, na high blood kayo, may isip nyo yan, pero hindi po. Tanggalin nyo sa isipan nyo yan yung wag nyong itatanim sa isipan nyo yan na high blood kayo. Lagi nyong iisipin na part yan ng anxiety disorder. Ako na mismo nagsasabi, naranasan ko yan. Talagang feel ko high blood ako sa sobrang hilo. Nararamdaman ko dati yan eh. May hilo ako. Susunod nun, palpitation, hindi ko mapigilan. Yung pintig ng dibdib ko na napakabilis. At the same time, maya maya manghihina na ako na parang lobat. Yan, lagi nyo tatandaan yan na part ng anxiety yan. Part ng anxiety disorder yan. Meron pa nga yung hirap huminga.
Yung hirap huminga naman, naranasan ko ito nung meron akong nasuffer ko yung panic attack. Yan talaga, 3 beses ko naranasan yan, panic attack. Kaya sa experience mo na yon, sa araw-araw mo may experience kasi yung panic attack, no? Madalas mo siyang may experience. Unti-unti mo siyang matututunan, unti-unti mo siyang kumbaga naharap mo na siya kumbaga hindi na siya pamilyar sa iyo. Kumbaga 3 beses na kayo 3 beses mo na naranasan yun, unti-unti ka na nagkakaroon ng unti-unting pumapasok sa isip mo na tawag dito, na na-experience mo na yung dati, na hindi mo na kailangan matakot kasi wala naman sa'yo nangyari dati, no? Hanggat sa darating yung time na mo na yan, na mawawala na yan, na yung panic attack mo hindi mo na ma-experience. Ang ma-experience mo na lang talaga yung mabibigat na sintomas. Tandaan nyo po yan na napakaraming mabibigat na sintomas na sasalubungin mo. Ang pinaka-importante niyan, lagi kang kumalma sa lahat ng oras. Lagi mong isipin na part ng anxiety disorder yan. Wala kang malubhang sakit, huwag mong iisipin yun. Huwag kang magtatak sa isipan mo na meron kang malubhang sakit. Sadyang ganyan lang yan. Lagi mo rin tatandaan ito, no? Hindi mo ma-overcome yan hanggat hindi mo siya sinasalubong. Tulungan mo yung sarili mo. Kumain ka ng masusustansya, no? Minsan akala natin kasi nahihilo tayo, part pa ng anxiety disorder. Minsan kasi takot tayo kumain, no? Hindi na tayo kumakain. Wala na tayong sapat na tulog. Hindi na nakakapagpahinga yung isipan natin. Isa yun sa dahilan kung bakit tayo nahihilo, no? So dapat lagi mong tandaan yan na kumain ka. Tulungan mo yung sarili mo, kumain ka ng masusustansya. Kumain ka ng masustansya, matulog ka ng tamang oras, huwag mong abusuhin yung katawan mo. Kasabay nito, syempre, tulungan mo yung sarili mo, mag-exercise ka. Yan, lagi kong tinuturo talaga. Yun yung makakapagbigay kumpiyansa sa iyo kapag nag-exercise ka. At tulad nung jogging, no, malaking tulong yung jogging. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Hindi lang jogging kasi yun Hindi lang, pansinin nyo, 'di ba, lahat ng atleta bago sumabak ng halimbawa sa boxing, bago sila sumabak, nagte-training sila, no? Kasi pag di ka nag-training, madali kang hingalin. Ganon din sa anxiety disorder. Kapag hindi mo tinulungan yung sarili mo na nasa bahay ka lang, di mo tinulungan yung sarili mo, hingalin ka lagi kang hinihingal. Konting lakad mo lang, konting mo lang, hinihingal ka na, nandun na yung takot. Nandun na yung takot sa puso't isipan mo na mabilis ka hingalin. Ayun na yung tumatatak sa isipan mo. Unlike kapag nag-exercise ka, nag-jogging ka araw-araw, unti-unting nagkakaroon ka ng kumpiyansa Kumbaga, hingalin ka man, ay hindi, ang haba nga. Kunyari, halimbawa, no, hingalin ka man ng konti, papasok agad sa isipan mo na, hindi akong ganito. Nag-exercise ako araw-araw. Hindi ako mabilis mahingal. Kumbaga, meron ka ng meron ka ng baon na sabihin na natin meron ka ng isang skill yun, nakakapag-jogging ka. So magkakaroon ka ngayon ng lakas ng loob na harapin yung araw-araw mo. Yan, napaka-importante yan. Kailangan meron kang ehersisyo. Sa anxiety disorder, ito yung tip ko pagdating sa exercise, no. Malaking tulong talaga yung jogging tsaka bike. Basta yung natin, yung tawag nito, anong tawag doon? Yung hingal, yung ma-overcome yung hingal, kasi malaking tulong yan. Yung pagja-jogging kasi, halimbawa, halimbawa, no, nagkakandak ka na ngayon ng jogging, no, ginagawa mo na yun. Ngayon, papasok ka sa trabaho, halimbawa, may madadaanan kang overpass, no. Meron ka na ngayong lakas ng loob na umakyat doon dahil nakakapag-jogging ka na. Tatatak na yun sa isipan mo, ito lang ba, overpass lang ba? Nagja-jogging ako. Doon ka nagkakaroon ng kumpiyansa. Doon mo naharap yan yung mga takot mo na yan. Kaya napaka-importante yan sa pag-overcome sa anxiety disorder.
Yun yung pinaka the best exercise pagdating kay anxiety disorder, pagja-jogging. Umpisahan mo yan kahit sa subdivision nyo. Umpisahan mo yan sa subdivision nyo, kahit umikot-ikot ka lang doon hanggat i-upgrade mo siya araw-araw. Kumbaga nilalayuan mo yung ruta mo hanggang ganun yan. At the same time, na-challenge mo yung sarili mo niyan na mag-isa ka lang. Kasi base sa aking experience, no, sa anxiety disorder, natakot ako dati pagka ako lang mag-isa, no. Sa pag-jogging mo na ikaw lang mag-isa, nai-improve mo yung yung hingal mo. At the same time na challenge mo yung sarili mo na mag-isa ka lang, naharap mo yung mga takot mo. Kaya napakalaking tulong yan. So, wag mong bibiglain, no. Umpisahan mo lang kahit malapit lang muna. Malapit lang muna hanggat sa pangalawang araw, layuan mo. Ganun lang ang style yan. So, lagi nyo tatandaan yan, ha. Kailangan mayroon tayong exercise para ma-overcome natin yung anxiety disorder. Yung pagharap mo sa takot mo, magugulat ka na lang kasi araw-araw sa pagharap mo sa takot mo, magugulat ka na lang na isang araw, babalik ka na sa dating ikaw. Ma-overcome mo na yan. Unti-unti nang mawawala yung takot mo. Yung mga sintomas mo, unti-unti na yan magpapaalam. Paisa-isa yan, magpapaalam yan. Tulad ko, unang natanggal sa akin yung palpitation eh. Kasi yung takot yan eh, takot sa mga sintomas, yung palpitation. Nakaramdam ka ng konting sintomas, nagpalpitate ka, mahina pa yung katawan mo nun eh. Kaya ka nagpapalpitate, tapos nagpapadaig ka sa takot. Ngayon yan. Higit sa lahat, pinaka-importante sa lahat, no? Yung pagdarasal mo araw-araw, no? Sabayan mo ng sabayan mo ng tapang yung pagdarasal mo. Hindi sapat kasi yung nagdarasal ka lang tapos nagpapadaig ka sa takot. Hindi sapat yung nagdarasal ka lang tapos nagpapakita ka ng pagkatakot pa rin. Kumbaga, nagdarasal ka araw-araw pero hindi mo naman pinapatunayan kay Lord na kaya mo yan, nagpapadaig ka sa takot. Kailangan magdasal tayo araw-araw at the same time pinapakita natin kay Lord yung tapang natin. Halimbawa, pumasok ka sa trabaho, no? Sa kalagitnaan ng biyahe mo, sinumpong ka, nahilo ka, gusto mo nang bumalik ng bahay. Instead na bumalik ka sa bahay nyo, go ka, ipakita mo kay Lord na kaya mo yan, na hindi ka pababayaan ni Lord sa lahat ng oras at lahat ng sandali. Ayan yung faith na tinutukoy ko, na hindi sapat yung nagdarasal ka lang. Kailangan ipakita mo talaga kay Lord yung lakas ng loob mo, yung tapang mo, yung pagtitiwala mo sa Kanya, ipakita mo yan. Doon mo ma-overcome yan, at doon ka hindi mo mamamalayan na pinagkakalooban ka ni Lord ng tapang at lakas sa araw-araw. Yun yung pinaka-importante sa lahat sa pagharap sa ating anxiety disorder. So maraming salamat guys sa inyong pagsuporta sa ating munting channel. Hinihiling ko lang po na don't skip ads po. Yung simpleng malaking tulong nyo na po ito sa akin. Hindi lang po kayo sa akin nakatulong na rin po kayo sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Nakatulong na rin po kayo sa kanila. Nakatulong na rin po kayo sa kanila sa simpleng hindi nyo pag-skip sa ating mga ads. So maraming salamat guys. See you on my next video. Salamat.